Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Well, Lex, kasama natin ngayon dito mga ka-KP sa studio si Mr. Ed Lara. Dating opisyal siya ng Metro Manila Development Authority o MMDA at siya ay narito para magbigay sa atin ng kanyang eksklusibong expose. Naku, eksklusibo to ha. Magandang gabi sa iyo, Good evening, Ed. Magandang gabi din po. Okay, Ed. Mas maganda siguro, in short, mabilisan, anong iyong eksklusibong expose? Ako po ay na-appoint, na-hire na general manager ng bagong kumpanya lang po na JVC Hengon. Okay. Na ito po ay Korean firm na involved po sa advertising. Pag-aari po nila yung mga nandun sa harap ng Quiapo Church, yung dun sa Calao at saka sa Espanya. Mga billboards po na nakamount sa mga supposed to be LED powered street lights. Pero ang mali po dito hindi naman po talagang totoong solar powered. Yun. So, deceitful kung tawagin. Misrepresentation. Yes, Hindi totoo. Sa lahat po ng sulat nila nung ino-offer nila ito sa City of Manila, lahat po ng mga brochures nila, sinasabi nila na makakatipid nga po. Sa bagay naman po, nakakatipid ang City of Manila dahil hindi naman po sila magbabayad, pero hindi po ito solar. Meralco po ang nagsusupply. Kuryente yun. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, isa yun. Ano pa yung next? So, isa yun. Isa po yun, yung pag-aari po nga, nasabi ko na mga Koreano po may-ari. Okay. Without any partner or Filipino partners, though. Pinalalabas po na may Pilipino, pero may 3 pong stockholders, pero ito po ay mga drivers at saka housewife. Oh, so makaduwid dummy. Dami po. Malinaw na dami po. Okay, bawal yun. okay. So, yun. Pangalawa yun. So, pangatlo. Yung mga bagay na dapat malaman ng tao para medyo wag pamarisan sa parte na sinasabi. Siguro po yung sa hindi pagiging legal ng mga pagbabayad nila ng taxes. Okay. Dahil ito pong mga Koreano may 10 to 15 years nang narito na hindi po nagfa-file ng individual income taxes. Okay. Naku. At katunayan po wala po silang BIR-13. Okay. Yun po naging trabaho ko na ako po dapat yung mag-aayos ng mga papeles nila dahil ako po ay CPA. At yun na nga po na ginagawa ko naman pero hindi po nila tinuloy na ano. Ewan ko lang po kung sa mula nung paalisin nila ako nung November 28 hanggang ngayon kung meron po sila nagawa na maging legal. Okay. Okay. Sa parte naman sa iyo, parang maliban doon sa mga, ito yung mga kasalanan. Anong paglabag o nilabag sa iyo or pagyurak sa iyong karapatan na importanteng malaman din ng tao? Nung ako po ay na-hire, nabigyan po ako ng job description na ito po. Simple lang po, nagagawa po naman namin, katulong ko po yung isa pong accountant doon. Pero nung ito pong November 3rd week nga, meron po kasing isang tao na inakusahan nila na medyo nagbulsa ng pera po ng kumpanya. Embezzlement. Yes, sir. Sa akin po na iutos na bawiin sa kanya yung pera. Okay. Pero sa loob po ng 1 week, kinakausap ko yung tao, nangangako naman na ibibigay niya, pero dahil po nagsampa na siya ng kaso sa DOLE, ang payo daw sa kanya ng mga abogado ng DOLE, doon po sa opisina nila magbibigayan. Ayun. So napadalahan po sila ng summons, pero ito pong mga officers ng kumpanya ayaw. Hindi nga po talaga sumipot doon. Hindi lumalagtad. Kaya hindi po nagkatuluyan yung pagsasauli ng pera. Ed, sa parte mo naman, ano bang gusto mong mangyari? Anong gusto mong mangyari dito sa
sa iyong pag-expose, sa paglalantad mo rito, at nagpapakita ka ng mukha mo at sinasabi mo rito doon sa former employer mo. Ano ba talaga ang gusto mo mangyari? Paliwanag na. What do you want? Yung sa akin po na hiningi nila na mag-resign ako dahil hindi ko nga po na-produce yung pera, siguro po tanggap ko na po yun. Okay. Hindi ko na ipipilit na manatili po doon sa kumpanyang yon dahil ang lumalabas naman po, nalaman ko na talagang ginagamit lang po nila, kailangan po nila ng Pilipinong officer po kasi. Na nung simula po nandun po, willing po ako dahil sa pangako nila natutupad po sila. Sa makatuwid, parang ginamit kang scapegoat. Opo. Fall guy. Pero yun na nga po nang tanggap ko po na pinag-resign ako. Okay. Pero nung panahon ng sweldo na, 1 week after, kukunin ko po dapat pati yung 13th month ko. Okay. Kaunti lang naman po yun, nasa 40 mil. Okay. Hindi po binigay. Okay. Ed, eto, mabilisan lang. Ito ba'y nakaabot na sa DOLE? Ito ba'y ipresenta mo, yung concern mo para sa DOLE mag-imbestiga at para tumayo? Doon sa sinasabi mo reklamo, tumayo para sa iyo. Karapatan mo to bilang isang manggagawa or kasama dyan, an employee of that company. Sinubukan mo bang lumapit? Hindi pa muna po. Dahil binibigyan ko po sila, nag-uusap naman po kami ng mga opisyal nito, dahil naging kaibigan ko naman po sila, maski po yung mga, lahat po doon, hindi lang po yung mga Pilipino, yung mga Koreano. At hanggang sa nung 2 weeks ago, nagtanong na ako na ibibigay niyo po ba talaga o kakailanganin pang magpunta ako sa DOLE. Doon po sinagot na, sige po, go ahead, go to DOLE. Okay, sige. Then, tanong ko lang rin siguro, Ben, after your revelation dito, itong mga expose mo dito, Ed, what will happen? Kunyari, ibinigay sa'yo yung mga kahilingan mo, which is yung mga 13-month pay mo. Will you stop talking about this company o itutuloy mo pa rin? Siguro po, nasimulan na natin ganito na nailantad na po natin yung mga katiwalian nila. Ang hahabulin ko po sana tumupad na lang sila. Okay. Dahil ang isa pong malaking pagkakamali dito yung siguro po dahil 3 beses akong nakapag-aral ng Constilo mula doon sa high school, college, and law school, masagwa naman po yata, nababaliwalain ko yung pinag-aralan ko. So, Ed, para in short, ano ang desisyon? Ano ang desisyon mo ngayon? Tutuloy mo. Pero at the same time, parang umaasa ka sa kanila kasi lumantad ka na Yes, sir. So, you're declaring a full war. Ako, para sa akin, kaming dalawa ni Alex, either you agree with me, Lex, dito, hindi pwede makapag-comment dito ang DOLE kahit tinawagan namin sa telepono kasi mas maganda kung ito'y imbestigahan talaga. Ngayon, kinakailan pumasok dito yung sinasabi mong BIR. Ang dami. Ang dami. Violation. Ay, yung DTI. Alleged violation. Securities and Exchange Commission. Mga bagay na to na dapat buuhin to. Lalo-lalo na ikaw nasa salapi, sa pera. So, kung marami silang nilabag base doon sa sinasabi mo, kaya ka namin hinayaan ng maggamitin tong programa na dahil ito'y sumbungan, investigahan. So, nararapat lang siguro na lumapit ka na ngayon sa DOLE sa tulong na gagawin ng Kilos Pronto. Kasi you've already said it, at then pagkatapos yan, what's next? Ngayon, kung sinasabi mo, inumpisahan mo na, then diretso na natin sa DOLE. Tatapusin natin sa DOLE. At ang DOLE ngayon ay tutulong na rin yung mga ibang agencies, line agencies tulad ng Department of Trade and Industry, Securities and Exchange Commission. Ang pinaka-importante rito, BIR. Kasi ikaw ang pinaka-good, sabihin natin ikaw yung good witness dito. Yes. Witness ka rito. So, as long as may mga pinahahawakan ka, abay hindi po pwedeng mamayagpag itong mga durobo kung base doon sa sinasabi mo sa ganitong klaseng sistema sa bansa natin mismo. Ang niyuyurakan ay Pilipino kapareho mo. Kaya kung may mga iba pang kumpanya dyan na kapareho ng ginagawa ng ganere, kung kayo dayuhan, pagkas ginagamit yung mga Pilipino, nagpapagamit naman, Koreano man, Hapon man yan, Chinese man yan, lumapit ho kayo sa amin. Bibigyan ho namin kayo ng pagkakataon. Para naman doon sa JVC Hengon Advertising Agency, nakabukas ang aming tanggapan para mapakinggan ang inyong panig. Kung ayaw nyo, kung wala kayong pakialam, wala rin kayong pakialam. Mahirap rin, Ben, dahil Koreano sigurado, may mga Pilipino nakikinig. Natural, magsusumbong doon yun. So, para sa akin, nasabi mo na, the next step, para ito is, ikaw, Lex, nasasamahan ka namin sa neighbor.
nagamit mo na itong programa na to, but one side lang. Gaano man kanipis ang kwadradong keso pag hiniwa mo, dalawang banda yan. Bandang iyo, bandang sa kanila. So tayo, dahil ito'y sumbong, hindi naman kami sa nagbabalanse. Pero dapat dito, mapakinggan din sila kung gusto nilang marinig yung kanilang panig. Ha? Pero i-assure na lang namin sa ni Alex at ang Kilos Pronto ay sasama sa iyo para dito maging legitimate yung concern mo, yung gripes mo, yung reklamo mo, nang sa ganun ay mabigyan ng solusyon. Okay ba sa yan? Opo, salamat Alright. po. By the way, Ed, ilang taon na bang nagnenegosyo dito sa Pilipinas itong JVC Hengon? 2013 nagsimula, pero ngayon lang po yung talagang full blast nila. Nag-launch sila noong September under new management. Pero tinuloy din lang po nila, parang minana lang nila yung mga resources ng dating kumpanya. And they are earning Yes, sir. malaking halaga. Sa ngayon po, hindi naman po kalakihan pa, pero kumikita na po. Ayun. Well, sige, Ed, gagawa na namin yung hakbang at sasamahan ka rin namin. Makakatulong kami sa iyo dyan. Ha? Salamat po. Okay, thank you, Ed.